Hello, good afternoon. May nagpa-tutor sa akin, ng kinder, 5 years old. Nag-aaral sa private school. Nang pabasahin ko siya, hindi talaga siya marunong bumasa. Wala siyang, ngayon malapit na matapos ang taon, school year. Ngayong Marso, tapos na. Tapos, hindi pa rin, wala siyang nababasa. Makikita ninyo sa video yan na pinabasa ko siya ng mga words bago ko siya pinag-assess. So, ang findings ko, non-reader pa siya. Wala siyang nababasa. Despite of the fact that na 10 months na siya sa private school. So, ang sumunod na hakbang ay inassess ko siya kung ano ang kakayahan niya. Bago ako magturo, kailangan malaman ko kung siya ay fast, average, or slow. After 20 minutes, nakabasa siya ng 10 salita. Ibig sabihin, siya ay average. So, ngayon naisip ko na pumayag ang lola na i-video ko kasi ang nanay niya ay nasa ibang bansa. At ang mga video na yan ay ipapadala ko sa nanay niya para maging masaya naman siya. Ngayon, i-document ko ang mula sa day 1 hanggang sa day 20 ay i-document ko itong pagtuturo ko sa kanya. Kaya, subaybayan ninyo ha kung gaano kabilis ang Escalerias technique magpabasa. Ang aking tutorials ay 10 hours lang. Ang buong tutorials, ang 1 round ay 10 hours at 30 minutes per session. Kaya inaabot ng 20 sessions sa 20 days. From Monday to Friday, tapos no Saturday and Sunday. So, out of 20 days, itong average, ang kakayahan ng batang ito ay pagdating sa ikawalong araw, ikawalong session, magbabasa na siya ng mga kwento, hanggang sa bumilis ang kanyang pagbasa at hanggang masagot niya ang mga tanong for comprehension. So, baybayan ninyo kung gusto niyo makita kung gaano kabilis ang Escalerias technique. Ito ay average, ang batang ito ay average lang. How much more kung siya ay fast learner? Kasi, kung ang bata ang nagpapatutor sa akin ay slow, ang 10 hours ay hindi sapat sa kanya. Ang slow ay umaabot ng 15 hours. Kaya kailangan mag-double round ang slow. So, since na ang bata ito ay average, hindi siya ma-double. Kasi pagdating sa ikalawang sessions, magbabasa na siya ng story. O baka hindi pa nga nagkakaabot sa 8 sessions. Kasi, pa lang, third session pa lang kami, nagbabasa na, nakarating na kami sa lesson 3. For every session, 30 minutes, noong first session, nakabasa siyang lesson 1, na master niya ang not really mastered, pero ako, kahit na hindi masyado master, nagpo-proceed na ako sa lesson 2, kasi mga combine naman yan, mga combination na sila. And then, kahapon nag-lesson to kami. Ngayon, third session na namin, nasa lesson 3 na kami. Kaya, pero sabi ko, ngayong Friday, walang pasok. So, babalik siya by Monday. So, ang ika-fourth session namin ay sa Monday. Ano yan? Ang fourth session ay sounds. Last lesson na ang sounds. Lesson 4. Pagdating sa lesson 4, magkakaroon medyo mahaba-haba na proseso ang lesson 4 kasi ang daming may 14 sounds, pero iba't ibang technique ang gagawin ko para makabasa kagad siya. Sa ika-fourth session, nasa sounds na kami. So, baka ika-5 session o ika-6 na session, magbabasa na kami ng story. So, depende sa takbo ng kakayahan ng bata.
Kasi ang average talaga, ang pinaka maximum ay 10 sessions. Pero sa bilis ng ng pagbasa nitong bata ay pwedeng 8 session pa lang magbabasa na kami ng story. Ang 8 sessions ay equivalent to 4 hours. Just imagine 4 hours pa lang nagbabasa ng story. Samantalang kung marong ko ang gagamitin, ay nako, kailan pa isa-isang tunog, pa isa-isang alphabet, pa isa-isang tunog. Kailan pa yun makakabasa kung abutan pa ng bagyo, abutan pa ng pista, abutan ng holidays, wala na. So, as of now, palagay ko, February na, ang dami pang di nakakabasa ng stories. Pero kung ginamitan nila ng Isla Verus technique, baka ngayon ay mga fast readers na. Kasi by December, ang mga grade 1 ko, fast readers na. Anong sikreto? Ang sikreto ay one-on-one, daily one-on-one reading strategy. Never akong, hindi ako conforme sa group reading. Mag-group reading ka, sa first na pag-introduce mo ng story. Tapos ipapagayahin mo sila, tapos i-explain mo ang main idea ng pagkatapos mga twice lang magpapabasa ka, and then followed by one-on-one na. So ganyan at bawal sa akin ang mga peer tutoring niyan. Kawawa naman ang mga bata, nagkakaroon sila ng inferiority complex. So subaybayan ninyo itong 20 sessions na documented ito. Susubaybayan natin kung gaano kabilis makabasa itong batang kinder na ito. That is documented. First time ko itong mag-document ng kinder. Yung pumayag yung lula, kaya okay sa akin na i-document ko itong series of tutorials. So, abangan ninyo ang daily na pagtuturo ng Actually yan, para patunayan sa inyo na totoo ang sinasabi ko na within 4 hours or 5 hours magbabasa na ang average pupil. Regardless of age, maging kinder, maging grade 6 or high school, pare-pareho lang naman na IQ niyan. Kung yan ay fast, kahit na high school, fast reader pa rin yan, fast learner pa rin yan. At kung average, hanggang sa high school yan, average yan. At kung slow, pero may improvement sila. Nag-i-improve sila as the days go on. Yung fast, yung slow, nag-i-improve, nagiging average. Yung average naman, pag panay ang pa-tutor, nagiging fast learner. So, wag magsawa magpa-tutor kung halimbawa ang bata ay medyo di marunong bumasa. So kailangan pero magpa-tutor kayo sa talagang expertong tutor. Ako masasabi kong eksperto ako kasi 31 years na ako sa tutorials. This is my 31st tutor na nagsimula ako 1995 hanggang ngayon na 2026 na. Di ba? Kaya kabisado kung paano ang pag-tutor. So, inaanyayahan ko kayong subaybayan ninyo ang series of my tutorials para dito sa kinder pupil, kung paano siya makakabasa, kung paano siya magiging fast reader sa loob ng 20 sessions. Ang 20 sessions ay 10 hours lang, wala pang kalahating araw. So, ganyang kabilis ang Isla Verus technique, ganyang ka-effective ang Isla Verus technique kung i-compare ninyo sa Marongko, yung approved reading approach ng DepEd na ginagamit sa public and private schools. Beno, sisimulan na natin ang ating video sa first day, day 1 hanggang day 2 hanggang makadarating tayo sa day 20. Para kung ano ang nakikita ninyo sa video na ito ay pwede ninyong i-apply sa inyong classroom, sa klase ninyo mula grade kinder, grade 1 to hanggang sa high school para sa non-readers.
para hindi kayo mahirapan at mabilis silang matutong bumasa. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Subaybayan ninyo ang susunod na video.